Ang ikalawang yugto, si Red Belt. Red Belt, ang mandirigmang. Hindi marunong magpatalo sa isang bayan kung saan ang martial arts ang batayan ng respeto, may dalawang magkapatid na mandirigma, si Red Belt ang nakatatandang kapatid na kilala sa kanyang tapang at lakas, at si alias Master ang mas bata ngunit may pambihirang talino sa pakikipaglaban. Si Red Belt ay isang mandirigmang walang inuurungan. Bilang panganay, lumaki siyang may paniniwalang siya ang dapat na pinakamahusay. Ngunit sa paglipas ng panahon, mabilis na humabol si alias Master. Hindi lang siya malakas kundi matalino rin sa bawat galaw. Dahil dito nagsimulang mabuo ang matinding inggit at galit sa puso ni Red Belt. Ang pagkakahati ng magkapatid isang araw sa isang paligsahan ng martial arts sa kanilang bayan, parehong lumaban ang magkapatid. Hindi inaasahan ni Red Belt na makakarating sa huling laban ang kanyang nakababatang kapatid. Sa huling round ng torneo, silang dalawa ang nagharap. Para kay Red Belt, ito ang pagkakataong ipakita na siya pa rin ang pinakamalakas. Magsisimula na sana ang laban nang lumapit si alias Master at sinabing, "Kuya, hindi na natin kailangang gawin ito. Hindi tayo dapat magkalaban kundi magtulungan." Ngunit para kay Red Belt, isang insulto ang narinig niya. Para bang sinasabi ni alias Master na hindi na siya ang pinakamahusay. Sa galit, hindi na siya naghintay ng hudyat at agad niyang sinugod ang kapatid. Matindi ang naging laban. Si Red Belt ay agresibo at puno ng puot, samantalang si alias Master ay kalmado at nagdepensa lang. Habang tumatagal, mas nagiging pabigla-bigla ang kilos ni Red Belt, samantalang nakikita naman ni alias Master ang bawat kahinaan nito. Sa huli, sa isang mabilis na galaw, nagawa ni alias Master na pabagsakin ang nakatatandang kapatid. Sa unang pagkakataon, natalo si Red Belt at sa harap pa ng maraming tao. Ang pagkamuhi ni Red Belt, hindi matanggap ni Red Belt ang pagkatalo. Mula noon, lumayo siya sa kanyang kapatid. Hindi na sila nag-usap at tinalikuran niya ang kanyang bayan. Naglakbay siya upang maging mas malakas, puno ng galit at kagustuhang maghiganti kay alias Master. Habang wala siya, mas lalong nakilala si alias Master sa kanilang bayan bilang isang mahusay na mandirigma. Lalo lang itong nagpasiklab sa galit ni Red Belt. Hanggang isang araw, bumalik siya, handang patunayan na siya ang tunay na pinakamalakas. Alias Master, panahon na para tapusin natin ito. Sigaw niya habang nakatayo sa gitna ng bayan. Sa harap ng maraming tao, nagharap muli ang magkapatid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na galit si alias Master. "Kuya, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa akin. Ikaw ang unang nagturo sa akin ng lahat. Hindi ako nandito para labanan ka, nandito ako para tulungan kang muling makita ang tamang daan." Ngunit hindi na nakikinig si Red Belt. Para sa kanya, ito na ang pagkakataong bumawi. Nagsimula ang laban at sa bawat suntok at sipa, hindi lumalaban ng buo si alias Master. Sa huli, naubos ang lakas ni Red Belt. Sa unang pagkakataon, napansin niya kung gaano nagbago ang kanyang kapatid. Hindi na lang ito isang mandirigma, kundi isang tunay na maestro. Sa puntong iyon, unti-unting bumalik ang alaala ni Red Belt sa kanilang pagkabata, noong siya ang nagtuturo sa kanyang nakababatang kapatid, noong magkasama silang nangangarap maging magagaling na mandirigma. Napagtanto niyang ang tunay na laban ay hindi sa pagitan nilang dalawa, kundi sa kanyang sariling puso. Muling pagkakaisa. Sa unang pagkakataon mula nang matalo siya, yumuko si Red Belt at nagsabi, "Patawarin mo ako alias Master, hindi ikaw ang kaaway ko, kundi ang sarili kong yabang." Ngumiti si alias Master at iniabot ang kamay sa kanyang kuya. "Muli tayong magsanay kuya, pero sa pagkakataong ito magkasama na tayo." Mula noon, hindi na bilang magkaaway kundi bilang magkapatid, sabay nilang itinuro ang sining ng martial arts sa kanilang bayan. Abangan ang mga susunod na yugto dito sa Lupang Mandirigma.